Paano kung ang taong gumagamot sa'yo, siya rin palang magpapagaling ng puso mong matagal nang sugatan? Tahimik ang gabi sa ospital, ilang oras na ring nakaupo si Danica sa wheelchair, sa tabi ng malaking bintana ng kanyang private room sa third floor. Pinapanood niya ang mga ilaw ng lungsod sa labas, habang dahan-dahang sumasabay ang tibok ng puso niya sa bawat buntong hininga. Miss Danica, tawag ng pamilyar na boses mula sa pintuan. Malamig sa labas, baka magkasipon ka pa. Paglingon niya, si Nurse Julia, ang nurse na araw-araw niyang inaabangan. Nakangiti ito habang may dalang kumot. Sandali na lang to. Gusto ko lang huminga ng malamig na hangin. Sagot ni Danica. Lumapit si Julia at dahan-dahang inilagay ang kumot sa balikat ng pasyente. Ang kulit mo talaga. Halika na't magpahinga. Ngumiti si Danica. Mahina, ngunit may laman. Hindi mo naman kailangang gawin to. Gusto ko, sagot ni Julia. Mahinahon, habang inaayos ang buhok ni Danica na natangay ng hangin. Ang mga salitang iyon, parang may kakaibang init na gumapang sa dibdib ni Danica. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang koneksyon nila. Hindi na lang usapan tungkol sa gamot o schedule ng antibiotic, kundi tungkol sa buhay. Nurse Julia, tanong ni Danica habang inaayos nito ang IV line. May boyfriend ka na ba? Napangiti si Julia. Wala. Matagal nang wala. Hindi bagay sa'yo. Ang ganda mo kaya? Natawa si Julia. Bahagyang nahiya. Wala kasi akong oras. At saka, babae ang gusto ko. Napatingin si Danica. Totoo? Tumango si Julia. Oo. Sa tingin mo ba weird? Umiling si Danica. Hindi. Kasi, ngayon ko lang naramdaman to. Para sa'yo. Hindi na kumibo si Julia. Pero sa mata nito, may munting ningning na parang pag-asa. Kinabukasan, iba ang dumating. Si Nurse Carla. Saan si Julia? Tanong ni Danica. Pilit na pinatatag ang boses. May emergency daw sa ER. Sagot ni Carla. Baka bukas na ulit siya makabalik. Tahimik si Danica buong araw. Hindi siya makakain ng maayos. Hindi siya makatulog. Parang kulang ang buong kwarto. 9:00 na ng gabi nang bumukas ang pinto. Sorry, ngayon lang ako nakadaan. Hingal na sabi ni Julia. Ang dami kong ginawa, pero hindi ko matiis na di kita makita. Ngumiti si Danica. Akala ko, hindi ka na babalik. Lumapit si Julia sa kama at naupo sa gilid. Hindi ko yata kakayanin yon. Tahimik, nagtitigan sila. Walang salita, pero nagsisigawan ang damdamin. Julia, bulong ni Danica. Ano ba to? Anong alin? Mahina ring sagot ni Julia. Tayong dalawa. Yung mga tinginan natin, yung pag-aalaga mo sa akin, yung banayad na haplos mo. Nahuhulog na yata ako. Hinawakan ni Julia ang kamay ni Danica.
Mainit, totoo. Danica, ako rin. Pero natatakot ako. Bakit naman? Kasi nurse ako. Pasyente ka. Hindi ito simpleng sitwasyon. Pero totoo ang nararamdaman natin, di ba? Tumango si Julia. Oo, totoong totoo. Pwede ba kitang yakapin? Tanong ni Danica. Halos pabulong. Pwede. Sagot ni Julia. Nagyakap sila. Mahigpit. Tahimik. Matagal. At sa pagbitaw, nagkatitigan. Dahan-dahan. Tila kusa. Naglapit ang kanilang mga labi. Isang banayad na halik. Mahinhin. Ngunit punong-puno ng damdamin. Sa loob ng private room. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara. Sa gitna ng katahimikan ng ospital. Doon nila ibinulong ang nararamdaman. Sa isang halik na hindi kailangan ng paliwanag. Ilang araw pa ang lumipas. Mas lumalakas na si Danica. Dumating na ang araw ng kanyang paglabas sa ospital. Paalis ka na pala bukas. Malungkot na wika ni Julia habang inaayos ang mga discharge papers. Oo, pero parang ayoko pa. Napatingin si Julia sa kanya. May lungkot sa mga mata. Danica, sabi niya habang dahan-dahang lumapit. Bago kita ihatid, gusto kong aminin ang totoo. Hindi lang kita inalagaan dahil trabaho ko. Inalagaan kita dahil mahal kita. Nanatiling tahimik si Danica, pero ang mga mata niya punong-puno ng emosyon. Halika nga rito, bulong niya. Lumapit si Julia. Nagyakap ulit sila. At sa katahimikan ng gabi, isang halik muli ang ibinigay ni Danica. Mas matagal, mas malambing, mas may laman. Isang halik na nagsasabing, hindi ito hangganan. Simula lang ito. Isang buwan makalipas ang discharge, nagkita silang muli sa isang maliit na cafe malapit sa ospital. Nakangiti si Julia habang hawak ang dalang iced latte. Ito yung lagi mong hinihingi noon, di ba? Hindi ko na nga matikman yon pag wala ka, sagot ni Danica. Umupo si Julia sa tapat niya, sabay abot ng kamay ni Danica. Sa dami ng pasyente ko, ikaw lang ang pinakinggan ko ng ganito. Dahil ako lang ang minahal mo? Pabirong tanong ni Danica. Dahil ikaw lang ang hindi ko kayang kalimutan. Natawa sila at pagkatapos ay natahimik muli. Pero hindi awkward na katahimikan, kundi payapang pahinga ng dalawang pusong sa wakas ay natagpuan ang isa't isa. Tumayo si Julia at yumuko. Marahang hinalikan si Danica sa labi. Walang sugat, walang IV, puro puso. Sa ospital, may mga sugat na hindi nakikita sa x-ray o CT scan. Pero kung mamalasin ka o mapalad ka, baka ang gamot ay hindi nasa reseta, kundi nasa puso ng taong di mo inaasahan. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!